What's up mga kamote? For today's video pala, nandito ako sa shop ni Kuya John. Dito yan makikita sa Malbar. Harap mismo ng farm. So yun si Kuya John. Buti na timing natin siya, wala masyadong ginagawa. So yun, nagtimbang pala kami dito ng bola. Ah, laki pala. Yan, 16 grams yung bola. Ang bigat. Bumili kasi ako dito ng pulley. Yung pulley na nabili ko, may kasama na siyang bola, slider piece. Kaya pinatimba ko na rin ang bola kung ilang grams. Wala kasi nakalagay dun eh. So ito guys, yung pulley na nabili ko aftermarket. Ayos, bakit yan ang pang-1 5 na? Dinila ko kay Kuya John para ipakalkal. Ito mga kasama nyo, may fly ball, slider piece. Yan o, yung fly ball niya wala kasi nakalagay kung ilang grams, kaya pinatimbang ko na lang kanina. Ito ang brand niya. Sana tumagal itong aftermarket na ito. Yan ang ating ipapakalkal, 3 degree. Tapos siyempre paggawa natin ng rampahan. Oo. Mura lang pala bili ko dito guys. Sayang. Nasa 800 lang ata ito. 800, lahat na yun siya. Oo. Kaso lang yung mamaya pa. Sana lang, tumagal. FI cleaning. Palinis mo yung itsura at yung throttle body niya. Bakit? Hindi ka ba ano yun, boss? Hindi ka nag-opinion kasi iba nag-ramir. Ay wala, hindi ako nagakan. Takaw na yun? Kapag ano? Pag naka-open? Madumi, kawawa daw ang total body sabi na. So, maintenance yun. Maganda yung ganyan lang, no? Stock lang. Kaya ikog na nalali ka, boss. Kaya nga. Ito palang inuna ni Kuya John yung paggawa ng rampahan kasi burnout. Wala, stick na paliko ito. Yan o, kung napansin nyo, binabarita niya na o. Sa mga gusto magpakalkal pala dyan ng mapanggilid nila, mga pulley, tapos magpa-regroup, punta lang natin sa shop ni Kuya John. Located ang shop niya guys sa Malbar Street, harap ng farm. Timingan nyo lang na wala siyang ginagawa kasi siyempre minsan puno din yan dyan, ang dami nagpapagawa. Naitanong ko na sa kanya kung may iba ba nagkakalkal dito. So sabi niya wala daw. Siya lang gumagawa dito sa Puerto. Hindi ko alam kung Badang Brooks kung mayroon na rin ba wala. Pero dito sa Puerto siya lang. May mga nagkuha na rin daw ito yung gumagawa ng rampahan, pero yung pag degree, yung kalkal ng pulley, siya lang daw talagang gumagawa. Wala nang iba. Yun ang sabi niya. Tsaka kilala naman to si Kuya John dito. Kasi kung naman marami napapagawa sa kanya, mga scooter. Quality ang trabaho dito guys. Order na ako ng bago dito. Tagal lang kasi ito. Baka biglang masira. Mahal din. Ha? Magkano yung ganyan? Ano lang? 1 plus lang pinili ko nito. Ayun, ganyan? Nag-order na lang ako ng isa ulit kasi ano naman, minsan namihingay na to. Parang may reserva no? Tagal na ito. Ito na pala sinunod ni Kuya Jo, yung bell natin, tanggalin niya para i-regroup. Kasi nga napaka-dragging. Natawa nga siya sa sinabi ko na nagbili ako ng anti-dragging.
Yung anti-dragging combo. Napatawa tuloy siya. Kaya huwag kayong bibili nun guys, yung anti-dragging combo na sinasabi nila. Kasi isang linggo o isang buwan, babalik pa rin ang dragging yan. Yung pinaka-the best talaga dyan, ipa-regroup. Regroup talaga makakawala ng dragging ng panggilid nyo. Kaya yan, sinimulan niya ni Kuya Jojo yung pag regroup. Yan na, ni-regroup na guys. Yung kagandahan pala dito kasi yung pinaka-machine ni Kuya Jojo dito lang sa labas ng shop niya. Kaya makikita mo kung paano talaga niya ginagawa. Hindi katulad ng ibang shop na syempre yung mga machine nasa loob medyo tago. Kaya hindi mo makikita. Sa kanya dito sa labas, kaya yun makikita mo talaga kung paano niya ginagawa yung pag-regroup. Tapos yung pagkalkal mamaya ng pulley, may makikita mo talaga, mapanood mo. Kung napansin nyo, kita nyo mga bakal-bakal nyo. Di ba? Napakarami. Ibig sabihin, wala talaga siyang yung tawag dyan, yung group ba yan, tawag dyan. Kasi kanina pagtanggal niya, napakinis eh. Ngayon, kita nyo mga bakal, yung mga aluminum, yan, na mga nakakayas. Di ba? Ang dami. Kaya kung dragging motor nyo guys, pare-group nyo na lang yan, kaysa magbili-bili kayo ng mga anti-dragging na yan. So yan na. Di ba? Napakaganda na Ang ganda ng pagka-group niya. Ito talagang legit na mawalan dragging. Ito na rin pala yung rampahan na mabuo natin guys. Yan Natapos na rin siya. Ang ganda na ng ikot ng mga plywood natin dyan. Ito naman sinunod ni Kuya Jo, yung takip. Hindi ko siya alam tawag dito eh. Basta takip ito ng mga plywood. Kung napansin nyo, pinaparina niya dyan. Sinasander. Para tanggalin yung mga matatalim. Yan kasi matalas daw ang mga kanto niyan. Kaya nasira. Matulis kasi Kailangan daw hasain niya siya. Kalkalin niya yung bola. Kasi tumatama daw dyan yung mga flyball. Kaya naisira. Pwede siya matapyak o masugatan. Kasi nga habang umiikot, yan, tatama yan dyan Kaya maganda na rin na yun. Tinanggal ng mga tarim-tarim nyo, yung hinasa siya. Para walang tatamaan yung bola. Kasi kung matalim yan, talagang wasak ang bola mo dyan. Yan, wala na. Ito na sinunod, yung pulley. Bali, ina-align na lang siya dyan. Pagtapos align yan, bago siya kayasin. Diba yan ang kagandahan pag ang makina nasa labas kasi may kita mo kung paano siya ginagawa kumpara doon sa mga machine nila na nasa loob, di ba? Hindi mo makikita. Ito makikita mo.
Kung paano siya ginagawa eh. So yun, pinorward ko na guys para mabilis. Yan na siya. Malapit na matapos. O diba, ang ganda niya no. Nakakalkal na siya. Sinunod naman yung isa, yung kapares niya. Yan naman sunod na kakalkalin. Bali, ang kagandahan pala sa nakakalkal guys, siyempre dagdag arangkada yan. Arangkada tapos yung dumudulo. Kaya kapag nakakalkal ka na, itutono mo na lang sa mga bola tsaka mga spring. Doon ka lang magtutono sa kanya. Sa akin, bali nag-order ako ng susubukan kong combination. Mag-try ako ng 13-15 combination. 13-15. Dati kasi kwan lang eh, yung setup ko dati is 313. Tapos yung mga spring ko 1,000. Top speed ako noon guys ng 105. 78 kilos ako. Sa ganun setup is 313. Kaya ngayon tatry ko naman ako na 13-15 yung combination ng bola. Sa spring naman, hindi ko alam kung kailangan ko ba magpalit ng 1.2 or 1K o ganun pa rin yung sa ginagamit ko ngayon, 1,000. Susubukan natin kung ilang top speed natin sa kanya na nakakalkal pulley. Kung anong pinagkaiba, kung malaki bang advantage na nakakalkal isa stock. Yan na, malapit. Ito na. Tapos na siya guys. Yan ang finished product. O diba, nakakalkal pulley. Tapos, yung rampahan natin, okay na. Naka-groove. Kaya yan, salpak na lang ni Kuya Jojo. Ito pala ang dating pulley ko guys. Oh. Kita nyo naman, ang tapyak-tapyak na. Kaya ito. Pudpud na. Yan naman ang kabila. Ay, bola mo may kanto na boss. Ito lang lagyan na rin. Pagdating naman sa bola, may tama na bola ko dito guys. May kanto na. Magkano palitan mo lang? Oo. Pero yan pa rin kakabit natin. Siyempre, yung order natin, parating pa lang. Itong stock ko. Yan. May kita nyo yung sinasabi ko kanina guys na tinamaan. Ayan o, kung napansin nyo yun o. Yung napudpod yung guide ng slider piece. Yung pinaka-guide niya. Yun o. Napudpod siya dyan. Yan o. Nagkaroon siya ng ngipin, ng kanto. Laki pala naubos niya, no? Kaya pala habang tumatakbo ako, ang ingay. Parang may gilingan sa loob. Kala mo gilingan? Yun o, kung napansin nyo, diba? Nagkaroon siya ng kanto. Kinain niya eh. Pinudpod niya eh. Napaka-ingay niyan guys. Napaka-laki ng allowance niya, no? Sa slider piece, kita nyo, no? Ang lalim ng kinain niya eh. Nagkaroon siya ng ngipin. Yan siya. Di ba? Ang laki na nabawas. Parang ano pa to, sige pa. Yan. Sabi ito. Hmm. Yan. Kaya ibig sabihin, ito yung ganito. Pansinin mo.
para malaman mo lang kung saan yung tamang paglagay ng bula. Pansinin mo sa pulley kung saan yung may gas-gas. Di ba dito na? Dito yung siya, yun o. Ibig sabihin, yan. Yan dumidikit yung bula. Kabila o, kabila, wala yan. O. Dito. Kaya ibig sabihin, ito yung may ganyan, may plastic na yan. Yan yung posisyon na nakalagay dyan. Ah. O. Yan o. Yan dumidikit yung bula. Kasi kapag halimbawa ganito, tapos minsan maabot ito, yun yung sumisira nito. Pag ganito, di ba, stock yan. Stock man to ng bula. Yan. Tingnan mo lang para malaman mo kung saan yung tamang paglagay. Hanapin mo kung saan yung merong May yung kumbaga may malinis dyan na dyan dumidikit yung bula. Kabila wala yan, ito meron o. Kaya pagdating niya yung posisyon yan, ito kabila wala, di ba? Oo. Ito yung may ano siya. Kaya yan yung part na ilagay mo sa ganyan. Pero pag halimbawa aftermarket, yan o. Parehas lang yan sila. Yan. Ito na magkaiba din sila, ito o. Yan. Oh, yung isa merong cover, ito wala. Kaya ito, kahit baliktaran mo yun ilagay dyan, Ah, pwede. walang problema yan. Hindi ko masira ulo eh. Yan. Parehas na yan, walang pinagkaiba yan. Oh. Parehas naman yung angle niya. Oo. Kaya walang, ano yan, kumbaga, walang kailangan dito lang kaputok. Pag sa stock, makikita mo yan dito, hanggang dyan. Yung isa wala, no? Oo, wala. Ibig sabihin, ito may cover na yan. Ang purpose niyan, kasi ito dumidikit para paglagay, ito yung didikit dito. Oo. Yan, o ganyan. Dito man yung dumidikit. Hindi dito sa kabila dito, pag ikot niya dito yung dumidikit. Para proteksyon yan, na ito yung pulley, hindi kainin. Hindi kainin ng ano, kainin ng bulak. Kaya pagdating dito, pag sa aftermarket lang, Ito pala ang pinakaiba guys ng aftermarket na bola. O, kita nyo di ba? Pantay siya. Bawat gilid niya. Ito naman yung stock na bola. Yan o, kung napansin nyo yung isang gilid niya may allowance. Yung kabila pantay. Di ba? Ayan o yung allowance nyo. Ang laki. Yan ang stock. Ito naman yung dati ko guys. Yung stock ko na pulley. Yan ang kinalbo. Yan o. Ito naman yung bago, di ba? Laki ng diferensya. So hanggang dito lang video guys. Thank you for watching.